Purihin ng Diyos, saan man po kayo naroon ngayon, mga minamahal na tagapakinig. Samahan niyo po ako muli sa maiksing pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa ating pinagpalang gawain ng araw-araw na pagpapala. At hayaan niyo po na muli basahin ko ang salita ng Diyos sa aklat po ng awit. Sabi po dito, Psalms chapter 16 verse 11, ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling niyo aking matatagpuan at ang ligayang walang hanggan. Sa buhay po na ito, walang ibang lugar na maaring matatagpuan natin ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan nating mga mananampalataya, kundi sa presensya ng Panginoon. Subalit kailangan naunawaan po natin paano bang manatili sa kanyang presensya. Ito po ba ay sa paraan lamang ng pag-awit? O ito ba'y sa paraan ng patuloy na pagsunod natin? Tama po ang lahat ng ito. Subalit nais ng Diyos, no po, na sa mga ilang bagay matutunan natin kung paano tayong makakapanatili sa kanyang presensya. Dahil sabi nga po salita, ito pala yung hinahanap natin. No po, sa buhay na ito, kung gusto natin ng kasagutan sa ating mga problema o ano paman, kailangan nating unang hanapin ay ang pagkakaroon natin ng pagkakataon na tayo po ay nasa presensya ng Diyos palagi. Kaya nga po, isa karagdagan po sa aking mga naunang nasabi, kailangan din po natin kabanalan talaga at pagsisisi. Okay? So, ang Diyos po ay nananahan sa mga tao na kung saan ang kasalanan ay kinokompronta. Hindi po natin pinapagsawalang bahala o hinahayaan na lang natin na po, hindi natin to tinotolerate. Kaya alam nyo po, itong araw na ito, alam po, nandyan lang mga tukso sa paligid. Pero kapatid, ako po'y naniniwala dahil ang presensya ng Diyos ang una nyong hinahanap sa inyong puso, lahat po ng gagawin natin ngayon ay tama at naaayon sa kanyang kalooban. Be holy, for I'm your God is holy. Ang kabanalan pala talaga, nararanasan natin kung talagang ang puso natin ay talagang naghahanap sa Panginoon. At anumang kasalanan, hindi natin hahayaang magtagumpay laban sa atin. Kaya nga, nandyan pa rin ho ba yung gutom at uhaw? Ano po? Kaya sabi ko nga po, nagugutom tayo sa napakaraming bagay sa mundong ito. Pero dapat tayo mga gustong ma-experience ang presence ni God, dapat nandun lagi yung uhaw at gutom natin, ano? Na yung desire natin, mag-enlarge yung capacity natin, ano po, para sa mga bagay na ito. At yun nga po, unang-unang ating pananalangin, ang salita ng Diyos at ang ating fellowship sa ating kapwa, dapat huwag pong mawawala. Of course, dapat lagi tayo nagwi-witness, okay? So, as the deer pants for the water, so my soul longeth after thee. Ganun po, nauuhaw dapat ang ating mga puso sa paghahanap sa kanyang presensya. Kapatid, saan ba dinidirekta ng Panginoon ngayon ang iyong mga paa? Ang iyong puso, dapat kung saan nais ng Diyos nandun ka, dapat naroon ka. Kung anong pasya na nais ng Diyos na magiging pasya at plano, dapat ganun din po ang ating ginagawa. And of course, siyempre, lagi kasama natin ang prayer and worship. Mula dyan, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa pagkakataon na kami po ay kinatagpo nyo sa maiksing mga salitang ito. Ngunit, naroon ang kapangyarihan, Panginoon. Kaya nga po sa araw na ito, hayaan nyo po, Diyos, bawat takbang namin ay mapatnubayan nyo po. Lagi po kaming nandun lang sa sentro ng iyong kalooban. At hayaan mo, Panginoon, aming mga pakikinig ay laging nakatuon sa iyo. Upang sa gayon, Lord, anumang sabihin mo, you are our shepherd and we are your sheep, we are your flock. Panginoon, makikinig kami because we love you and we will continue to obey you. Salamat po, Diyos. Dinideklara namin ang bukas na kalangitan sa bawat isa sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. God bless you po at magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang inyong lingkod and shalom.